about women empowerment. Kasi si Joey parang lagi siyang minamaliit nila Andy. Kasi babae siya, bata siya. Pero pinapakita niya na kaya niyang lumaban. And she will fight for the truth and justice must prevail. Pero I must say, ang popogi ng mga kasama. HT, so my favorite, very real. So, ano may love angle din ba yung story? I think mas nagpo-focus po yung show na to sa, I guess yung tandem namin na nagtutulungan po kami para sa justisya for the country and more on ganun po yung project na to. Siguro po if may mga ibang scenes na kikiligin yung mga tao, sila na po yun pero kumbaga hindi yun yung pinaka-intention ko. Did you undergo training? Training ko for the fight scenes? Parang mga naka 3 or 4 days po ako na tuturuan ako ng basics ng taekwondo, tapos basics ulit ng gun handling. Although marunong na ako talaga mag-sports shooting dati pa. Pero ayun, parang ni-revisit namin para talagang mas maangas kapag shoot namin mga excited. Julian, did you have enough time to transition from your previous character to the Dr. Yeah. I think so naman po kasi parang perfect nga din po yung yung facing ng aking mga characters sa nangyayari sa personal kong buhay. Kasi I think this year and last year medyo mas naging matured na rin po talaga ako. Medyo mas may knowledge na rin ako sa mga bagay-bagay. Kumbaga, I don't want to stay neutral about certain problems sa country natin forever. And parang ngayon po ako nagsistart talaga na to speak up and to research. So saktong-sakto pa talaga itong show na to for me and for my age. Pero Jillian, kumusta yung working relationship mo with David? Actually po noong una, tahimik talaga po si David. Pero yun po yung na-appreciate ko sa kanya. Hindi kasi siya plastic. Okay. No, yung pagka-nonchalant po kasi niya, ganun talaga siya as a person. But he's not nonchalant about the people he works with. Talagang tahimik lang po siya pero may care siya sa mga katrabaho po niya. So na-appreciate ko yung sa kanya na hindi kasi po siya parang yung parang people pleaser. Kakausapin ka po niya na may parang may purpose po talaga yung mga sinasabi niya. I mean, matututo ka talaga sa kanya. He's very honest. So, kumusta kayo off-cam? Like sa set, yun Ayun nga. po, ang dami niyang binibigay na advices sa akin, like about sa business din. Kasi ako po wala pa ako. Kasi siya. Opo, hindi yun yung forte ko sa buhay pero nagbibigay po siya ng advice na syempre baka kayang pagsabayin yung acting, tapos mag-invest more pa, tapos matuto po about sa business, education, gano'n. And actually po, nasabi ko rin to sa past interview ko na parang he doesn't just make me feel it, but he made me realize na I am an empowered woman kahit bata pa po ako. Parang gano'n. Kasi pag kinakausap niya ako, parang equal kami po. Okay. Parang hindi niya ako minamaliit. Hindi ka niya tinutratong bata. Baliktad dun sa character. Ano to, very mature yung character mo. Kasi parang ipapalabas to, birthday month mo. Yes, birthday month po. Magka-21 na po ako this Feb. Actually, si Joey, hindi naman po siya sobrang matured. I think, So parang coming of age. Coming of ganun. age. Parang Jillian. Opo, parang ako pa rin. Gen Z pa din. Hindi siya fully matured pa, pero alam niyo na po, like yung mga Gen Z din kahit gaano ka bata, parang gusto nila na nag-research sila, nagpupuksa yung mga mata nila sa mga nangyayaring problema sa country natin or sa mga bagay-bagay. Nabasi ko po yun sa mga Gen Z din talaga, gusto nila very educated sila. And I think ganun si Joe. So you represent that generation here in Nevis. For clarification ng Jillian, hindi kayo love team ni David. Tandem ito. Kasi siyempre, more on tandem po talaga. Correct. Kasi gusto po namin mag-focus talaga dun sa, kumbaga yung message po nung yung yung kwento. kwento. Ganun. Yung serye mismo. Mas ganun yung gusto po namin iparating sa kwento.
2022 at 8:55 p.m. sa GMA Prime. Guys, palakpakan naman para sa team ng Never Say Die! Thrilling, action-packed preview. But again, that's only a sneak peek dun sa mga encuentro magaganap sa serye. And I also understand for most of the members of the team, this is the first time that they actually saw the scenes, the preview, the trailer. Let's hear a few words from the main stars, Jillian at David. Anong reaction nyo dun sa pinakita nating AVP na yun? Sige, who wants to go first? Actually, naparod ko na siya eh. Okay. Doon sa small screen. But siguro reaction ko syempre kayo na walang sounds. Kapag ginagawa mo kasi siya, hindi mo nakikita kung gaano kalaki yung ginagawa mo. Kasi per scene eh, di ba? But actually now, the first time ko siya makita, ang laki pala ng teleserye na kapag nadikit-dikit na. So, ayun, ito na yung pinaghirapan namin. So, we're really happy na finally mag-release na siya. Kasi dapat November ba ito eh. Diba? So, yeah, really happy. Dito na. And iba rin yung pakiramdam, di ba, pag nakikita mo na nasa screen kung paano yung execution ng mga esteemed directors natin. Okay, Jillian, how about you? Ako naman po, first time ko po siyang napanood. And hindi ko ina-expect na ganun pala kaganda yung show. Kasi during the filming po nung show, hindi ko alam ano yung itsura ng mga eksena, pati yung... Hindi ko lang po in-expect na as in sobrang ganda talaga. And ganun kalaki yung project. So, parang ngayon ko po na-feel yung pressure. Kasi during shooting days po, hindi ko kasi talaga alam kung ano yung kakalabasan ng show. So, shoot lang ng shoot, pero ngayon ko na po na-realize na next week na pala ito papalabas. Pero confident naman ako kasi sobrang galing po ng mga directors namin and lahat po yung mga kasama ko. So excited! Yeah, this is, a very good team that you guys are working with. You guys are in good hands. Okay, so mamaya po makakausap pa natin sila. But, isang maangas at exciting na performance ng theme song ng Never Say Die. Gaganap din siya sa serye bilang Kyle, personal assistant ni Andrew na magaling kumilatis ng tao. Let's give it up for Sparkle Star, Kim De Leon! Hanggang sa dulo